parang magkakaroon na itong mga problemang ito, no, sa pangkabuhayan lahat. At ito ay direktong tinatawag nating socio-economic problem ng ating sosyedad. So napag-isipan din natin yan at naikonsulta din natin yung gagawin kong isang bill, yung tinatawag na Living Wage Act. Meron tayong minimum wage, di ba? So ang akin, yung Living Wage Act, ang overview nito, iminumungkahi ng bill na ito ang isang makabuluhang pagtaas sa sahod ng mga manggagawa at mga kawani ng gobyerno upang matiyak ang tamang sahod at mabawasan ang kahirapan at katiwalian sa gobyerno. Meron tayong existing laws and regulations dito, yung tinatawag na Republic Act number 6727. So ang batas na ito ay nagtatakda ng minimum wage rate sa Pilipinas at nagpapaintulot sa mga regional wage boards na magtakda ng angkop na sahod batay sa lokal na kalagayang pang-ekonomiya. Pangalawa, meron tayong tinatawag na Salary in Standardization Law. Nangangasiwa sa salary structure para sa mga empleyado ng gobyerno. So you are not only at the whims of your employer. Kasi meron tayong Salary Standardization Law. Ang scope nito, sakop ng panukalang batas na ito ang lahat ng labor sector, kabilang ang mga empleyado sa pribado at pampublikong sektor, mga manggagawa sa healthcare, edukasyon, at gobyerno. Ang target natin dito, ang pangunahing benepisyo nito ay ang mga manggagawang mababa ang kita at mga kawani ng pamahalaan mula sa iba't ibang industriya. Sa taong 2024, ang minimum na sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas ay nagkakaiba-iba depende sa rehiyon at sektor. Narito ang buod ng kasalukuyang mga minimum na sahod sa iba't ibang rehiyon na ating nakalap, no? So yung current minimum wage rates by region 2024, Region Metro Manila NCR, ang minimum wage per day sa Philippine peso is 645 non-agriculture. Yung namang sa agriculture ay 608 pesos ang bawat araw. Sa Region 4A naman sa Calabarzon, non-agriculture, 520 pesos. Ang sa agriculture naman is 479 pesos. Sa Region 3, Central Luzon, non-agriculture, 500 pesos. Sa plantation, 450 pesos, 470 pesos. At sa mga non-plantation, 454 pesos. Sa Region 7, Central Visayas, 458 hanggang 468 pesos. Sa Region 9, Zamboanga Peninsula, 404 pesos. Region 10, Northern Mindanao, 426 to 438 pesos. Sinasabi ko lang yung mga example na yon sa ngayon na mga itinakda ng Regional Tripartite Board, no, na mga sweldo. So ang panukala ko dito ay magpatupad ng yung sinabi ko kanina, yung mga iba't ibang rate ng sahod ng rehiyon tulad ng Calabarzon, Central Luzon, na mas mataas ang minimum wage kumpara sa iba. So standard living wage rates and determining factors, ito yung approximate lang ito, no, ang GDP per living at capita wage rate. Itong sa region, National Capital Region or NCR, 440,906 ang GDP per living capita. So, ang wage rate bawat araw is 1,200. Panukala natin to, di ba?
So, ang factors considered, ang cost of living, high living costs, yung including housing and transportation, and yung demand for living wage that ensures sufficient income for basic needs para makakop up siya sa mga bilihin. Kasi ang Consumer Price Index natin, CPI, nag-a-adjust tayo dito based on inflation rates. At sa Calabarzon naman ay GDP per capita is 170,276. Ang minimum wage niya bawat araw, living wage rate niya bawat araw is 800 pesos. Kasi ang economic conditions tinitingnan natin, rapid industrialization and higher living costs compare ito sa ibang region. Ang wage adjustments, nagre-reflect ito sa local economic growth and investment. So, sa Central Luzon naman, ang per capita is 170,276. 800 din ang bawat araw, 800 pesos. Ang cost of living, i-consider din natin yung urban areas like Pampanga with a higher expenses. So, ang employment generation may impact din sa job availability in the region. Just that amount lang natin ito. Well, merong paraan ng pagpapatupad, no? Mga rekomendasyon natin para sa pagtaas ng sahod ng mga manggagawa sa Pilipinas. Number one, magpapatupad ng unti-unting pagtaas ng minimum na sahod. Ang proposal natin dito, magsagawa ng mga hakbang upang mapataas ang sahod sa lahat ng rehiyon at siguraduhin ang taunang adjustment nito depende sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at antas ng pamumuhay. Ang rasyonale natin dito ay ang unti-unting pagtaas ng sahod ay magbibigay daan sa mga negosyo na maka-adjust ng hindi malaki ang gastos. Matutulungan din nito ang mga manggagawa na matugunan ang kanilang mga pangangailangan at pamumuhay. Yan ang pinaka-ideal na sweldo ng naaayon sa ating mga bilihin. Kasi yung price commodities natin, sinusunod natin upang namang ang mga manggagawa at ang negosyo ay hindi naman talaga malulugi, no? At yung manggagawa rin ay they can afford the living cost of their needs. Incremental, dahan-dahan. Ang ayon para hindi naman mabigla yung mga namumuhunan. At magpatupad ng national living wage, hindi lang minimum wage, kundi living wage. Baguhin ang kasalukuyang batas upang bumuo ng standard para sa sahod na naaayon sa pamumuhay ng iba't ibang rehiyon. Bakit? Hindi sapat kasi ang minimum na sahod para tugunan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pamumuhay sa iba't ibang rehiyon. For example, diyan sa Liwasang Bonifacio, akala ko mga squatter yung nakatent dyan. Hindi pala. Nagtatrabaho sila, pero doon sila natutulog na parang mga squatter, may mga tent kasi they cannot afford the housing. Kasi kung mag-arke pa sila ng bahay, ang sahod nila, mauubos doon at wala na silang maipapadala doon sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga lalawigan. So nakita natin yon. So, tingnan natin yung regular wage reviews. Magpapatupad ng taunang pagsusuri sa sahod. Kung tama ba ito o hindi. Kasi kung hindi mo matugunan yan, ang bagay na ito ay maghihirap ang taong bayan at ang atin namang posisyon na nandito tayo bilang isang senador ay upang maibsan naman ang kahirapan ng tao. Bakit? Upang matiyak na ang sahod ay nakasusunod sa pagbabago ng ekonomiya at masugpo ang kahirapan. Yung kasing dapat na habulin natin ay yung pabago-bagong standard ng buhay ng tao ayon sa merkado, ayon sa pamilihan, at ayon na rin sa konektado sa tinatawag nating langis, no? So,
ating palakasin ang regional wage boards. Ang proposal ko dito, bigyan ng kapangyarihan ang regional tripartite wages and productivity boards o yung RTWPBs na magsagawa ng regular assessment sa kalagayan ng ekonomiya at mag-adjust ng sahod ng mga na naaayon. Ang rasyonale natin dito ay ang mga lokal na pagsasayos ng sahod ay isang mahalagang hakbang upang bawasan ang pagkakaiba ng sahod at kondisyon ng mga manggagawa sa urban at rural na lugar. Kasi yan din ang reklamo ng mga taga-rural. Bakit daw medyo mababa yung sa kanila, yung bilihin. Hindi naman talaga ganon kalayo sa mga nasa mga syudad, no, tulad ng NCR. So, palakasin natin ang mga programa para sa manggagawa. Ang proposal ko dito, mag-invest sa mga training program na suportado ng pamahalaan at pribadong sektor upang mapahusay ang kakayahan ng mga manggagawa. Diyan po mapasok din ang TESDA. Ang rasyonal natin dito, ang mataas na produktibidad ay maaring magbigay katwiran sa mas mataas na sahod na nagpapaintulot sa manegosyo na mapanatili ang kita habang nagbibigay ng mas magandang kabayaran sa kanilang mga manggagawa. Parang itaon natin ang kanyang abilidad doon sa kanyang magiging sweldo kasi habang meron kang kakayahan sa isang posisyon ng buhay mo, ganun din ang magiging sweldo mo, di ba? So, yun ang ating panukala dyan. At magbibigay din tayo ng tax incentives for employers. Yung proposal ko dito, magbigay ng mga insentibo o bawas buwis sa mga kumpanya na nagpapatupad ng pagtaas ng sahod para sa kanilang mga empleyado, lalo na sa mga small and medium enterprises o SMEs. Rasyonali natin dito, maaaring mahikayat ang mga employer na taasan ang sahod kapag may insentibo ng hindi malaki ang epekto sa kanilang mga gastos sa operasyon. Kasi we have to consider that also eh. Kasi tinitingnan din naman ng mga namumuhunan ang kanilang cost of operation. Doon din sila dapat na magkaroon ng balancing pagbibigay kung pataas ba ng sahod o hindi. Kasi ayaw din natin silang malugi, no? At ayaw din naman natin na ang mga manggagawa ay hindi maka-afford sa cost of living. So, babalansehin natin yan. At isa pang panukala ko yung suporta para sa maliliit na negosyo. Ang proposal ko dito, bumuo ng support system para sa mga maliliit na negosyo na nahihirang magtaas ng sahod at bigyan sila ng access sa mga pautang na mababa ang interes. Trabaho na ng gobyerno yan. Ang rasyonal natin dito, masiguro nakakayanin ng mga small and medium enterprises o SMEs na magtaas ng sahod upang mapanatili ang kaayusan ng ekonomiya at mga trabaho. At gagawa rin tayo ng public awareness campaigns. Proposal ko dito, maglunsad ng mga kampanya para sa mga employer at empleyado upang malaman ang benepisyo ng makatarungang sahod, kabilang ng pagpapabuti ng moral at produktibidad. Ang isang problema dito kasi akala ng mga manggagawa pinagsasamantalahan sila ng mga namumuhunan o yung mga kapitalista. Kaya yung mga kapitalista naman, kailangan maging transparent din sila sa kanilang mga manggagawa upang malaman ng manggagawa na bakit ganito ang kanilang mga desisyong ginagawa. Ayaw din lang malugi, di ba? At ayaw din nilang maghirap ang kanilang mga manggagawa. So, ang rational dito, ang pagpapalaganap ng kaalaman ay maring magtaguyod ng isang kultura ng makatarungang kompensasyon
at hikayatin ang mga negosyo na kusang magsagawa ng mas magagandang kasanayan sa sahod. At meron tayong legislative action for a living wage. Proposal ko, magtaguyod ng batas na magtatakda ng pamantayan para sa tinatawag na makatarungang sahod. Imbes na minimum na sahod lamang upang matiyak na kayang matugunan ng lahat ng manggagawa ang kanilang pangunahing pangangailangan, magsasagawa ng unti-unting pagtaas ng sahod, halimbawa 3 taon, upang bigyan ang mga negosyo ng oras na makapag-adjust. Magbigay ng pinansyal na tulong o insentibo sa mga small and medium enterprises o SMEs upang matulungan silang sumunod sa mga bagong pamantayan ng makatarungang sahod. At meron din tayong panukala ng mga parusa para sa hindi pagsunod, no? Ang mga employer na hindi susunod sa living wage na requirements ay maring magmulta mulang 20,000 pesos hanggang 100,000 pesos at makulong ng hanggang 1 taon. Kailangan susunod sila doon. Ang rational natin dito, ang isang framework para sa makatarungang sahod ay magbibigay ng mas makatotohanang pamantayan sa kompensasyon na magsusulong ng mas magandang kalidad ng buhay para sa mga manggagawa. Meron din tayong monitor, inflation, and cost living adjustments. Proposal ko dito, magtatag ng mekanismo para sa pagsasaayos ng sahod batay sa inflation rate at pagbabago sa antas ng pamumuhay. Rasyonal natin dito, makakatulong ang regular na pagsasaayos ng sahod upang manatili ang kakayahan ng mga manggagawa na matugunan ang kanilang pangangailangan. So should be a symbiotic relationship between capital and labor. Yun ang binabalansin natin dito upang hindi malugi yung kapital at hindi naman maghihikahos yung mga nagbabanat buto ng mga manggagawa.